totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Kumusta po kayo, Sir PB? Sana ay nasa mabuti din po kayong kalagayan habang binabasa niyo po ang aking kwento. Ang totoo ay matagal na po akong nakasubaybay sa inyo pong programa. Hindi nga lang ako mahilig magkomento. Ang ibabahagi ko pong kwento ay personal ko pong karanasan. At sana'y mabigyan nyo rin po ng pagkakataong may ere sa inyo pong programa. Ako po ay isang karaniwang empleyado sa isang opisina sa Alabang. Sa araw-araw na pumapasok ako, ay talagang nagtsatsaga akong gumising ng maaga para hindi lang mahuli sa aking trabaho. Dahil bukod sa malayo ang aking pinapasukan, ay napakatindi talaga ng traffic, lalo na pagdating sa EDSA. Sa gabi naman kapag ako ay uuwi na, ay hindi pa rin ako ligtas sa tindi ng traffic doon. Kung kaya naman napakaraming oras ang ginugugol ko sa bawat araw na ako ay pumapasok. Dahil na rin sa napakahabang oras na itinatagal ko sa aking pagbabiyahe. Alam niyo po, ako yung tipo ng taong hindi naniniwala sa mga kababalagan. Hindi ako naniniwala sa mga kulam at barang. Hindi rin ako naniniwala sa iba't ibang nilalang na pinaniniwalaan ng marami nating kababayan. Nakadalasang nababasa ko sa comics noon at napapanood lamang sa mga palabas. Pero malimit kong marinig ang tungkol sa mga bagay na ito, na kahit nga sa mga balita ay akin ding napapakinggan. Noon nga natatandaan ko ay naging maugong ang balita tungkol sa mga satanista na gumagala sa Kamaynilaan. Napabalita din noon yung tungkol sa mga bampira at aswang. Naging usap-usapan din noon yung tungkol sa mga kulto na lumalaganap. Ngunit alinman sa mga ito ay wala akong naranasan. Kung kaya iyon rin marahil ang dahilan kung bakit hindi ako naniniwala noon. Na kahit nga sa mga inuman ay madalas ding nababanggit ang mga ukol dito sa mga kwentuhan. Pero ipinagkikibit balikat ko lang dahil hindi ko talaga pinaniniwalaan sapagkat hindi ko pa naranasan. Minsan, nanggaling ako mula sa trabaho at pauwi na ng bahay, tulad ng dati, ay ginabi na ako sa biyahe. At dahil sobrang pagod ko nung araw na iyon, ay di ko na malayang nakatulog na pala ako. Nang bumaba ang katabi ko, ay nagising ako. At nang sumilip sa bintana, ay nakita kong nasa Nepa Q-Mart pa lang ako. Kaya, ipinagwalang bahala ko iyon. Dahil sa malayo pa naman ang bababaan ko. Kaya, napapikit na muli ako. Nang muli akong magising, ay halos iilan na lang kaming pasahero na nasa bus. Na kaya ako napamulat ng mata ay dahil na rin sa lakas ng boses
ng konduktor nang kanyang sabihin na hanggang doon na lang raw sila pagkat magmamaniobra na raw upang bumalik na dahil sa gagarahe na umano sila. Kaya napilitan na kaming bumaba na sobrang inis ko dahil sa ayoko talaga ng mga ganong klase ng panloloko. Maaaring simple lamang iyon para sa kanila at hindi ganon kabigat na kasalanan kung iisipin. Pero para sa aming mga pasahero ay napakalaking bagay noon. Napakalaki noong abala, lalo pa nga pag ganong mga alanganing oras na. Yung inuuwian ko kasi, karamihan ng madaraanan ay talagang madidilim na lugar. At bihira na talaga ang bumabiyahe kapag mga ganong 10 oras na ng gabi. Ayoko naman mag-tricycle dahil sa ang mahal ng kanilang singil. Pagkat itinuturing na nilang espesyal ang mga biyaheng ganon. Kaya napilitan akong maglakad sa pag-asa kong makakasakay ako ng jeep doon sa may unahan. Habang naglalakad ako ng mga oras na iyon, ay naging alerto ako. Dahil sa marami ang mga masasamang loob doon. Malimit din kasi doon sa lugar ang holdapan at dumarami na ang mga snatcher. Kaya inilagay ko yung aking bag sa unahan. Nakanapsa kasi ako. Habang naglalakad ay may napansin akong tila may sumusunod sa akin. Doon sa may gilid ng daan. Nakikita ko kasing gumagalaw yung mga damo. Kaya naisipan kong lumipat sa kabilang panig ng kalsada. Mabilis akong tumawid. Dahil nakaramdam talaga ako ng takot. Dahil doon ay medyo binilisan ko pa yung aking ginagawang paglakad. Sa unahan, medyo malayo-layo pa, ay napansin ko na ang isang tao. Namataan ko na ito, malayo pa. Habang papalapit ako sa kanya, ay unti-unti ko nang nakikita ang itsura nito. Isa pala itong palaboy. Isang taong grasa. At sa pagkakatitig ko, ay mukhang literal na taong grasa ito. Dahil sa parang nababalot ang katawan nito sa grasa na nangingintab pa kapag natatamaan ng bagyang liwanag. Pero medyo kinilabutan ako sa itsura nito. Dahil naisip kong isa rin itong baliw. Para kasi itong aso sa kanyang paraan ng pagkakaupo doon. Naroon siya sa may talayban at nakatingin sa langit. Nang mapasulyap ako doon ay nataon na bilog ang buwan. Pinagmamasdan niya iyon at para bang manghang-mangha siya. At nakita ko rin ito na biglang inilabas ang kanyang dila na para talagang aso at tila takam na takam. Dumiretso lang ako sa aking paglakad at sinikap kong hindi ipalata sa kanya na naiilang ako o kaya ay natatakot. Nag-alala kasi ako sa maaari nitong gawin. Naisip ko na baka bayolenteng siraulo ito. Nang mapatapat na ako sa kanya, ay itinuon ko ang aking paningin sa unahan at pinilit kong wag itong sulyapan. Pero kita ko siya sa sulok ng aking mata na biglang pumihit na dahan-dahan ang ulo nito at biglang tumingin sa akin na hindi gumagalaw ang kanyang katawan. Nanlilisik ang mga mata nito na hindi talaga kumukurap at mapupula
ang mga iyon. Itinuloy ko lang ang paglalakad ko nang bigla na lamang itong kumilos at akmang susunggaban ako. Kaya nabigla ako at ang una kong naisip ay ang tumakbong papalayo. Mabilis akong nanakbo nang hindi man lang lumilingon-lingon. At nang makakita ako ng bato ay huminto akong sandali at agad ko iyong dinampot. At nang tumingin ako sa aking likuran ay wala akong nakita. Bigla na lamang itong nawala. Kaya binilisan ko na. Hindi ko na itinapon pa ang bato. Dinala ko na iyon. Tumawid ako uli sa kabilang panig ng kalsada at nagmadali ako. Nang bigla na lamang may sumulpot sa gilid noon. Doon, sa makapal na kumpol ng mga talahib, nabigla akong inundayan nito ng kanyang isang kamay na nakita ko pang umangil, kaya nakita ko ring bumuka ang bibig nito at lumabas ang maliliit pero matutulis nitong mga ngipin na nagulat talaga ako ng sobra at nawala ang aking balanse nang umiwas ako. Na bago ako bumagsak sa kalsada ay napansin ko ang isang malakas na liwanag na nagmumula sa sasakyang paparating. Naisip ko noon na huli na ang lahat. Dahil sa pabagsak na ako noon at hindi ko na magagawa pang iwasan ang sasakyan. Ang buong akala ko talaga noon ay katapusan ko na. Buti na lamang at napansin din kaagad ako ng driver nung sasakyan. Kaya pagbagsak ko sa lupa ay nagawa pa niyang makapagpreno. Kung kaya tumama lang ang braso ko sa unahan ng kanyang minamanehong kotse. At narinig ko ang pagbukas at sara ng pinto ng sasakyan. Maya-maya pa ay narinig ko na ang yabag nung nagmamaneho ng kotse. Narinig kong tinanong ako nito kung ayos lang ba raw ako. Isa pala itong babae. Medyo nasaktan ako sa tagiliran sa may gawing pigi ko dahil sa pagbagsak ko sa kalsada. Pero nagawa ko pa namang makatayo. Sinabi ko sa babae na ayos lang ako. Tinanong niya akong muli kung ano ang nangyari. Sinabi kong may umatake kasi sa akin. Nasundan pa ang kanyang mga pagtatanong. Nagmagandang loob siya na ihatid na ako doon sa pupuntahan ko. Nagmamadali siyang pumasok sa sasakyan sapagkat delikado nga doon sa lugar. Kahit nga ako ay pinagdudahan din niya noong una. At nag-aalangan pala siya na ako ay isakay. Pero napansin naman daw niya na hindi ako masamang tao. Nang pinaandar na niya ang sasakyan, di pa kami nakakalayo, ay bigla na lamang may malaking pusa na kulay itim na lumundag doon sa windshield ng kanyang sasakyan. Kaya nagulat siya at talaga namang napasigaw ng malakas. At kanyang natapakan ng mariin ang preno na dahil doon ay muntik nang humampas ang mukha ko sa aking harapan. Buti na lang at mabilis kong naitukod ang dalawa kong kamay. Pero saglit lang iyon at kanya nang pinaandar na muli ang sasakyan. At may narinig kaming napahiyaw. Nasabi pa niya sa akin ay naramdaman niyang parang mayroon siyang nasagasaan. Baka daw nasagasaan niya yung pusa. Sinabi ko namang wag na niyang isipin iyon. Habang umaandar na kami ay sinilip pa niya sa side mirror ng kanyang kotse.
at nasindak siya sa kanyang nakita. Hindi iyon pusa. Ang nakita niyang naroon ay yung inakala kong taong grasa. Kaya lalo siyang nag-alala na nakadisgrasya daw siya ng tao. Gusto niya pa sanang ihinto ang sasakyan pero pinigilan ko siya. Sinabi kong huwag siyang hihinto. Dagdag na sabi ko pa sa kanya, hindi tao ang kanyang nadisgrasya. Sabi ko, iyon yung umatake sa akin. Halos hindi siya makapaniwala sa aking sinabi. Pero doon pa lamang rin niya tila naintindihan ang lahat. Na ipinagtaka niya kung paanong napunta yun doon. Samantalang pusang itim ang lumundag sa kanyang sasakyan na tumilapon pa nga sa harapan nang mapapreno siya ng todo. Nang marating na namin yung terminal, ay nagpaalam na ako sa kanya at nagpasalamat. Sinabi ko sa kanya na mag-iingat siya sa kanyang pagmamaneho. Nang umalis na siya, ay napasulya pa ako sa hulihang bahagi ng kanyang sasakyan. Inihatid ko na lamang siya ng tanaw habang unti-unti nang nawawala sa aking paningin. Nasabi ko sa aking sarili na balang araw ay makakaganti din ako sa kanya ng kabutihan. Medyo may kilig pa nga akong naramdaman sapagkat maganda ito. Madaling araw na nang ako ay dumating sa inuupahan kong bahay. Di na ako nagbihis pa pagkat parang patang-pata ang katawang ko. Kaya nagubad na lamang ako ng sapatos at nahiga na. Naisip kong baka hindi na lang rin ako papasok nung araw na iyon dahil sa hindi ko talaga kakayanin. Nang magising ako ay mag-aalas 12 na ng tanghali. Lumabas ako ng bahay. Bumili ako ng dyaryo dahil sa tumataya pa ako noon ng loto. Kaya sa araw-araw ay bumibili talaga ako ng dyaryo. Nang nagimbal ako sa aking nakita, sa harapang bahagi kasi ng dyaryo ay naroon ang larawan ng isang babaeng duguan na nasa loob ng kanyang sasakyan. At hindi ako maaaring magkamali. Iyon ay si Aileen na aking nakilala na naghatid sa akin sa terminal. Tandang-tanda ko pa ang plate number ng kanyang sasakyan. Nang binasa ko ang balita ukol doon, ay hindi rin masabi pa ng mga awtoridad na nag-imbestiga kung ano ang motibo ng pagpatay. Dahil sa wala naman daw nawawalang gamit ito. Hindi rin naman daw ito pinagsamantalahan. Ayon sa inisyal na imbestigasyon, ay maaaring lulong umano sa ipinagbabawal na gamot ang may gawa noon. Dahil sa hindi umano iyon gawain ng isang taong nasa matinong pag-iisip. Pagkat karumal-dumal ang paraan ng pagkakapatay nito, halos mawasak ang buong dibdib. Na ayon pa sa balita, ay may mga parte pa umano ng laman loob nito na nawawala. Makikita rin sa larawan na nagkalat ang mga bubog ng salamin pagkat wasak ang salamin nito sa unahan. Pero iba ang tumatakbo sa isip ko noong mga oras na iyon. Kaya lang, wala naman akong matibay na patotoo. Naisip ko pa nga noon na ang tindi naman ng pagkakataon o sadyang hindi lang sumuko yung aswang na siya ang ginantihan dahil sa napurnada ang plano nito sa akin. Nakonsensya naman ako, kasabay noon ay natakot din dahil sa ako ang huli niyang kasama bago mangyari ang krimen. Kung lulutang ako, naisip kong wala din naman akong maitutulong
upang mahuli kung sino man ang gumawa noon. Kaya naisip kong mag-leave na muna sa trabaho at umuwi na lang ng aming probinsya. Hanggang ngayon po, paminsan-minsan, ay sumasagi pa rin iyon sa aking isipan. May mga pagkakataon pa ngang napapanaginipan ko pa rin iyon. At sumisigaw pa nga daw ako minsan, sabi ng asawa at mga anak ko. Hindi pala kailangang maranasan mo muna bago ka maniwala. Sadyang may mga nangyayari pala talaga sa mundo na mahirap paniwalaan pero totoong nangyayari. Hanggang dito na lang po, Sir PB, at maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Binabati din po natin ang lahat na patuloy na nakikinig sa ating mga kwento. Gayon din sa ating mga silent listeners, sa mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.